Okay, magandang gabi pong muli mga kapatid sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Tayo po ay nandito uli sa ating daily devotion. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Isaiah. Ngayon pong gabi, tayo po ay magpapatuloy sa kabanatang 29 at sisimulan po natin ito sa talatang 4 and then tuloy-tuloy po natin itong tatalakayin kung hanggang saang talata tayo makaabot. Yan, so kagabi natapos natin ang verses 2 and 3. So itutuloy po natin ito. Ang talatang 5 hanggang 8 ay magkakapareho ang tema. So ating titingnan kung ating matatapos ang mga talatang iyan sa gabing ito. So bago po yan, tayo po ay sama-samang dumalangin, humingi tayo ng patnubay sa Panginoon sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay patuloy na naghihingi ng iyong proteksyon, ng iyong karunungan sa aming gagawing pag-aaral sa gabing ito, sa aming pagpapatuloy sa ginagawa naming daily devotion. Patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming gabayan at samahan, Ama. Ikaw po ang magturo sa amin ng mga bagay na mahalaga na kailangan naming malaman at maunawaan at mailapat din namin sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral sa gabi pong ito. Ikaw mo po'y matuto at ikaw po ay aming maparangalan sa gawain pong ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so gaya nga ng ating nabanggit, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo nga po ay tatalakayin natin ngayon simula verse 4 hanggang verse 8 ay matapos po natin. Pero review natin pansumandali para mas maunawaan natin ang verse 4 at yung ating mga tatalakayin sa gabing ito. Ating balik-aralan sumandali ang mga nangyari sa mga naunang talata. Ang konteksto o ang pangkalahatang nilalaman ng chapter 29 ay tungkol sa pagkubkob o sa pagsakop sa bayan ng Jerusalem na sentrong lungsod ng Juda. At ito ay tinalakay na rin sa mga naunang kabanata, pero itong chapter 29, ito'y nakasentro sa gagawing pagpapabagsak ng Diyos o pagsalakay ng mga kaharian sa paligid nila sa bayan ng Jerusalem. Yan. Doon sa magandang gabi Sir Irene, doon sa verse 1 na natalakay natin doon yung panimulang talata na nagpahayag ng pagkaawa sa Jerusalem o doon sa tinawag natin sa pangalang Ariel dahil sa mangyayaring paghatol sa kanila, at tinalakay din doon yung kanilang mga ginagawang pagsamba na pawang walang laman dahil hindi ito nagmumula sa kanilang mga puso. Sa verse 2 ay tinalakay naman yung pagwasak sa kanilang bayan, at sila nga ay tinawag dito na altar ng Diyos o yung altar of hearth, na kung saan yung hearth ito'y tumutukoy doon sa lugar na ginagamit sa paghahanda ng mga pagkain o sa pag-aalay ng pagkain, pagkakatay ng mga hayop na iaalay sa templo. Pero dito sa sitwasyon na ito'y tumutukoy sa isang propesiya kung saan ang Israel mismo, yung mga tao mismo sa Israel, ang tila magiging hayop na kakatayin ng kanilang mga kaaway. So bilang babala sa kanila. And then doon sa verse 3, sa verse 3, binanggit yung kukubkubing kita at magtatayo ako ng mga kuta sa paligid mo. Magandang gabi po, Nanay Mercy at Ate Alma, sa inyong lahat dyan, sa inyong pamilya. Yan. Binanggit sa verse 3 yung gagawin ng Diyos na pagkubkob o pagpaligid, paglalagay ng mga tao na magpapabagsak sa bayan ng Jerusalem. So sila ay papaligiran upang sila ay hindi makatakas at wala na silang pagkakataon para protektahan ang kanilang sarili. So doon sa sitwasyon na yon, ating imaginein na yung kalalagayan, yung lugar ng Jerusalem ay mapapaligiran ng kanilang mga kaaway at sila ay mawawala na ng kakayahan, manghihina, hindi nila kaya ng protektahan ang kanilang sarili. Sa verse 4, ang sinasabi dito, dahil dito ikaw ay daraing mula sa lupa
maririnig mo ang iyong tinig na nakakapangilabot, nakakatakot, na parang tinig ng isang multo at parang bulong mula sa alabok. Yan. Sa King James, ito ang sinasabi, "And thou shalt be brought down, and shalt speak out of the ground, and thy speech shall be low out of the dust, and thy voice shall be as of one that hath a familiar spirit out of the ground, and thy speech shall whisper out of the dust." So itong mga ekspresyon na binabanggit dito, pareho sa magandang balita at sa King James, ito'y nagpapahiwatig ng kahinaan o ng kawalan ng lakas at puwersa ng mga tao sa Jerusalem dahil sa naging pagkubkob sa kanila na binabanggit doon sa verse 3, sila ay magiging powerless, wala na silang kakayahan, para silang mga nabihag, pwedeng inalisan ng mga armas o ng mga kagamitang pandigma at wala na silang magagawa kung hindi sumuko. Yan, at sabi doon, ano ang mangyayari sa kanila? Sila'y daraing mula sa lupa. Ang mga pahayag na ito sa talata ay resulta ng gagawin o ginawa ng Diyos sa Jerusalem na binabanggit sa mga naunang talata. Yun ang talatang 2 at 3. Ito ang pagdaing na maririnig buhat sa mga Israelita. Ito'y resulta ng pagwasak na ginawa sa kanila ng Diyos at ang pagkubkob o pagsakop na ginawa ng mga kaaway ng bansa na ginamit ng Diyos upang parusahan at turuan ang mga Israelita. Ang mga salita na ginamit sa talatang ito ay nagpapakita ng pagsadlak ng kalalagayan ng Israel o ng mga tao sa Jerusalem sa pinakamababang bahagi ng kanilang buhay. Imagine natin kung gaano ka-powerful yung bayang Juda, yung mga tao ng Diyos doon sa Jerusalem. Dito ay talagang nasadlak sila sa pinakamababang sitwasyon na wala na silang magagawa para protektahan ang kanilang sarili. Wala nang anumang kakayahan na pwede nilang magawa. Powerless, totally powerless sila. Ginamit din ang mga salitang parang bulong mula sa alabok na nagpapahiwatig ng walang puwersang pananalita at halos hindi na maunawaan. Ayan, hindi na sila halos makapagsalita dahilan sa kanilang panghihina at posibleng dahil sa takot, sa panghina, nawala na talaga kahit yung pagsasalita. Pwedeng hindi naman ito literal na tumutukoy sa pagsasalita, pero ito isang ekspresyon ng panghihina na dahilan sa kanilang pagkagulat, dahilan sa kanilang kawalan ng kakayahan, ay hindi na yung larawan na hindi na sila makapagsalita. Kumbaga tayo, parang yung sitwasyon na tayo may mga sakit o hirap na hirap sa ating nararamdaman, parang bulong na lamang ang ating nagagawa dahilan sa kabigatan ng ating sitwasyon. Yan. Nagpapahiwatig ng napakalaking pagbabago sa sitwasyon ng Israel na nakilala natin noong mga nakalaang araw na isang leon ng Diyos. Well, alam natin lahat, pag sinabing leon, simbolismo ng katapangan, simbolismo ng pagiging malakas, at alam natin, ang leon ang hari ng mga hayop sa kagubatan. Pero this time, para na lang siyang kuting. Alam niyo yung kuting, yung pinakamaliit na pusa na walang kakayahang protektahan ang kaniyang sarili. Ayan. Ang sitwasyong ito ay nasa isang kaawa-awang sitwasyon na walang kakayahan o anumang kapangyarihan na ipagtanggol ang kaniyang sarili. Yan. Ang talatang ito ay nagsisilbing babala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagmamataas at isang pangako ng paghatol ng Diyos sa mga tumatanggi sa kaniyang patnubay. So alam natin yung sitwasyon, sila ay hindi sumunod sa mga patakaran, sa mga kautusan ng Diyos. Sila ay nagmayabang, naging mapagmataas. Tinalikuran nila ang Diyos. Kaya sila ngayon ay binibigyan ngayon dito ng babala at warning. Mamaya makikita natin sa mga susunod na talata kung ano yung gagawin ng Diyos sa mga taong ito. Sa King James ay ginamit ang mga pariralang "at ikaw ay ibababa, thou shalt be brought down", na nagbibigay diin sa napipintong pagkawasak at pagbagsak ng mga tao buhat sa isang mataas at kahangahangang kalalagayan sa lipunan. Sila ibabagsak sa pinakamababang kalalagayan na walang anumang kakayahan at kapangyarihan. Ang mga ganitong sitwasyon ay nabasa na natin doon sa mga kabanatang 13 hanggang sa 24.
kung saan itong mga bansang hintil ay ibinagsak ng Diyos. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po at naandyan na uli kayo. And, ang imahe ng pagsasalita ng mula sa lupa at mula sa alabok ay nagpapahiwatig ng kanilang mababang kalagayan at kahihiyan na kanilang kakaharapin. Ito ay naglalarawan sa kanila bilang napakababa na sila ay mababawasan sa pagsasalita mula sa lupa, mula sa isang lugar ng lubos na kababaang loob at kahihiyan. Ang pagtukoy sa pagsasalita na gaya ng isang pamilyar na espiritu sa King James at multo naman sa MBB ay nagpapahiwatig ng panibagong level ng kasamaan ng tao. Dalawang bagay ang maaaring ipahiwatig ng pamilyar na espiritu o multo or familiar spirits. Una, maaaring tumutukoy sa isang mahinang boses na patago at hindi dapat malantad sa ibang tao. Ang boses na ito ay nagpapahiwatig muli ng kahinaan o kawalan ng otoridad, lakas o kapangyarihan na karaniwang maririnig sa mga Israelita. Nabanggit natin kanina na yung dating kalakasan nila ay pawang bulong na lamang. Magandang gabi, Pastora Melody. Salamat po sa inyong pagdaan sa ating talakayan. Buhat pa sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayan. Pangalawa, maaari itong tumukoy sa mga boses na nagmumula sa masasamang espiritu, medium o multo, na ginamit naman sa magandang balita, Biblia. Ang ganito ang pakikipag-ugnayan sa masasamang espiritu ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. Maaalala na si Haring Saul sa unang Samuel chapter 28 ay sumangguni sa mga espiritu ng namatay upang malaman ang kanyang magiging kapalaran. Gaya ni Saul, sa pamamagitan ng paghahalintulad sa pananalita ng mga tao sa isang taong may pamilyar na espiritu, idiniriin ni Isaiah ang lalim ng kanilang espiritual na kasamaan at ang kanilang lubusang paglayo sa mga batas ng Diyos. Binibigyang diin din nito ang mapanlinlang at masasamang katangian ng kanilang pananalita dahil nauugnay ito sa ipinagbabawal at madilim na gawain. Yung pagkukumpara sa mga familiar spirit, pwedeng ito'y naglalarawan ng pagbagsak ng mga tao rin sa kasamaan. Kagaya ng nangyari kay Haring Saul. Pinaalis na siya ng Diyos, isinumpa siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway. So, wala siyang naging hingian ng karunungan kung hindi yung mga familiar spirits o itong mga espiritu ng mga namatay. Well, alam natin sa kasalukuyang panahon, pag ang isang tao ay lumapit doon sa mga ano ba ang mga common dito, mga albularyo, mga espiritista, alam natin na ito ay hindi tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos, kung hindi sa kapangyarihan ng dyablo. Kaya yun din ang nangyari dito. Ibig sabihin, higit na lumubog ang mga Israelita sa paggawa nila o sa pagkagumon sa paggawa ng masasama. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagsisilbing mahigpit na babala sa mga tao sa Jerusalem na nagpapaalala sa kanila ng kalubhaan ng kanilang pagsuway at ng mga kahihinatnan sa kanilang haharapin bilang resulta. Binibigyang diin nito ang hindi maiiwasan at mapagpakumbabang kalikasan ng paghatol ng Diyos, gayon din ang espiritual na pagkasira na dulot ng pagtalikod sa Kanya. So ito'y very familiar na tema sa ating mga napag-usapan sa aklat ng Isaiah. Anumang bagay na ating gagawin na taliwas sa kautusan ng Diyos, taliwas sa pagsunod at sa mga tagubili ng Diyos, magbubunga ito ng hindi magandang resulta. At tayo ay dadalhin nito sa pagbagsak at sa mga lalo pang kahindik-hindik o mga bagay na magpapahamak sa atin. Kaya ito po ay maging paalala sa ating lahat, lalo na sa mga hindi mananampalataya. So kung kagaya ng binabanggit natin dati, kung tayo may mga kakilala hindi pa mananampalataya, ay atin pong bahaginan ng salita ng Panginoon. And then somehow nabanggit yung mga familiar spirits. So
alam natin ang pagiging demonic o makademonyong sistema ng mga instrumento na ito, ng mga sitwasyon na ito. At yan. Magandang gabi, Maring Nelly. Salamat napadaan ka sa aming live devotion. Yan. Yung mga manghuhula, mga espiritista, mga albularyo at kung ano-ano pa, bagamat sa aktual na sitwasyon ang akala ng mga tao ay nakakatulong sa pagpapagaling ng mga may sakit, pero alam natin na ito ay hindi espiritu na nagmumula sa Diyos. So alam na nating lahat yan. Pwede natin yan talakayin sa mga susunod na pagkakataon. Hindi kasi yan ang direktang tinatalakay dito at nais na ipahiwatig sa talatang ito. Mahalaga na maunawaan din natin ang mga bagay na ito sa ating personal at individual na buhay sa kasalukuyan. Malimit na tayong mga tao ay nakakaranas ng espiritual na pagkabulag at natatabunan ng pagmamalaki at pagmamataas. Ang ating mga kababaan ay nawawala na nasasapawan tayo ng pagmamataas. Malimit na tayo ay nabubuhay sa pride at ego. Palagian tayong magpasaliksik sa Diyos upang maunawaan natin kung tayo ay nasa wastong pananaw pa at kalalagayan at hindi tayo nagmamalaki o nagmamataas. Kaya nga lagi nating nababanggit yung awit 139 na sinasabi doon na ang sabi dito, Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. So regularly, we need to ask the Lord to assess us, to evaluate our faith. At tayo rin sa ating mga sarili, lagi nating nababanggit na bago ka matulog sa gabi, sa iyong pananalangin, lagi mong isama na, Panginoon, saliksikin mo yung buhay ko. Ano ba yung nagawa ko sa maghapon na ito? Baka ako'y hindi naging kalugod-lugod sa iyo. At sa umaga naman pagising mo, pwede tayong humingi ng patnubay sa Diyos na ikaw ay gabayan ng bawat sa ating gabayan upang manatili ang pagiging kalugod-lugod sa Kanya. Sa pagtatapos, ang talatang 2 hanggang 4 ay nag-iiwan ng makapangyarihan, panggising sa ating lahat at nagbababala sa mga ugaling pagmamataas at pagmamalaki na hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Ito ay nagsisilbing walang hanggang paalaala ng pangangailangan ng kapakumbabaan, pagsisisi at pagsunod sa harap ng matuwid na mga pamantayan ng Diyos. So number 1 pa rin na dapat nating gawin ang pagsunod sa Panginoong Diyos. Paghingi ng karunungan buhat sa Kanya at paglakad ayon sa kaniyang kaparaanan. Kaya nga, dito sa buhay natin, sa panahon natin ngayon, na bilang mga mananampalataya, hindi na tayo nabubuhay sa batas ni Moises at sa mga ganitong ceremonial law. Ang ating laging hinahabol ay yung makapamuhay tayo na kahawig ni Kristo, yung salitang Christ-likeness. Napakalalim po ng salitang ito. Ang pagiging Christ-like ay hindi lang yung simpleng pagiging born-again Christian, hindi lang yung simpleng simba tuwing linggo, kung hindi ito ay dapat na nananalaytay sa ating mga ugat, sa ating hininga, sa ating puso, sa ating buong pagkatao. Talagang ipapamuhay natin dapat ang kabuuan ng pagiging mananampalataya para talagang maging kahawig tayo ni Kristo. Napakahirap po na gawin yan at hindi natin kaya itong ma-achieve kung sa pamamagitan lamang natin. Kaya lagi natin dapat hahanapin ang mga pamamaraan ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Okay. So tuloy po natin sa talatang 5, ang sabi dito, ngunit ang lulusob sa iyo ay liliparin na parang abo, parang ipang tatangayin ng hangin ang nakakatakot nilang hukbo. At doon sa talatang 6, tuloy-tuloy ko itong babasahin, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay biglang magpapadala ng dumadagundong na kulog, lindol, buhawi at naglalagablab na apoy upang iligtas ka. Ang lahat ng bansang verse 7, ang lahat ng bansang kumakalaban sa Jerusalem, ang kanilang mga sandata at kagamitan ay maglalahong parang isang panaginip, parang isang pangitain sa gabi. Sa verse 8,
Parang isang taong gutom na nanaginip na kumakain at nagising na gutom pa rin. O taong uhaw na nanaginip na umiinom, ngunit uhaw na uhaw pa rin nang siya ay magising. Gayon ang sasapitin ng lahat ng bansang lumalaban sa Jerusalem. So makapansin natin, buhat sa verse 5 hanggang verse 8, nag-iba yung tema ng binabanggit ni Propeta Isaiah. Buhat sa verse 2 hanggang verse 4, ang binabanggit dito yung pagbagsak ng Jerusalem, na kung saan kukubkubin sila, paparusahan, at makakaroon sila ng pagkatakot at panghihina. Pero dito, makikita natin simula verse 5, pinapahayag naman dito yung protection ni Yahweh sa kaniyang piniling mga tao o dun sa Jerusalem mismo. Yan. Nagbibigay ito ng kabaligtarang propesiya sa kalalagayan ng Jerusalem, buhat sa mga propesiya ng pagpuksa sa Jerusalem. Lumipat ang propeta sa buhat sa mga tema ng pagluluksa o kalungkutan o kahinaan, papunta sa pagliligtas. Sabi sa English ay from devastation to salvation. Ipinapahayag dito na ang mga kaaway ng Jerusalem ay mawawalan ng halaga tulad ng alabok at ipa at mabilisang mawawasak. Tinatampok ng larawang ito ang kawalang halaga at kahinaan ng mga kaaway ng Jerusalem na badaling magkakalat at matatalo. Sa kabila ng mabibigat na paghatol sa Jerusalem sa mga naunang talata, sa bahaging ito ipinahiwatig ng propeta ang mga kaginhawahan at pag-asa na nag-iiwan ng kaaliwan para sa mga taong tapat sa Diyos. Kaya itong sitwasyon na to, makikita natin yung programa ng Panginoon. Matapos niyang turuan o parusahan ang kaniyang bayan, ang Jerusalem, ay naandun yung programa niya ng pagliligtas o yung tinatawag nating restoration. Kaya makikita natin at mauunawaan kung anong klaseng Diyos mayroon tayo. Anong klaseng Diyos itong sa kabila ng ating pagkakasala, ng kabaluktutan ng ating pag-iisip, tayo'y paparusahan o kaya ay tuturuan, pero sa huli ay ibabangon tayong muli. Na andoon yung pag-asa. Kaya lagi nating sinasabi na hindi tayo dapat na matakot, hindi tayo dapat na manghina, dahil kung ano man ang nararanasan nating kahirapan sa kapanahonang ito, siguradong sa dulo ay naandoon ang pagkakalinga ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Now, inilalarawan ni Isaiah ang paghatol at pagkawasak sa darating sa mga kaaway ng Juda. Ang talata ay gumagamit ng matingkad na imahe upang ipinta ang isang larawan ng mabilis at lubusang pagkawasak na darating sa mga sumasalansang sa bayan ng Diyos. Ginamit na imahe ng mga kaaway ng Israel ang alabok, ipa at dayami, na pawang linilipad ng hangin at madadaling nawawala at hindi nag-iiwan ng pangmatagalang marka. So kung kayo ay pamilyar sa bukid, yung ipa, ito yung balat ng ng palay na humihiwalay pagka giniik na yung palay para makuha natin yung bigas. Yun namang ipa, yun yung ipa. Yung alabok, alikabok o alikabok mismo, buhat sa lupa. At yun naman dayami, ito yung katawan ng palay na pinagkuhanan ng mga butil. Pag ito'y natuyo, ito'y magiging pataba na lamang, at pag nasunog na ito, wala nang maiiwang marka doon halos, na nabubulok ito sa lupa. Ganun ang mangyayari sa mga kaaway ng Jerusalem, ng Israelita. So pagkatapos ang mangyayari, sila ay kanilang pupuksain ang mga Israelita sa Jerusalem. Subalit makikita natin na napapaligiran sila ng mga tao, ng kanilang mga kaaway, pero biglang darating si Yahweh. At sabi dito sa verse 6, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay biglang magpapadala ng dumadagundong na kulog.
kulog, lindol, buhawi at naglalagablab na apoy upang iligtas ka. Pag dinatnang ka ng mga ganitong natural calamities, kulog, yung ano ba yung kulog sa English? Thunder. So yung malalakas na kulog, lindol. So alam na natin kung gaano ka namiminsala ang lindol. And then buhawi, ito yung malalakas na hangin. At naglalagablab na apoy. 'Di ba kamakailan ay nabalitaan natin yung nangyaring sunog sa Los Angeles, sa California. So walang itinirang bahay doon. So higit pa dito ang mangyayari sa pinipicture sa talatang ito. Doon sa verse 7, binabanggit na ang lahat ng bansang kumakalaban sa Jerusalem, ang kanilang mga sandata at kagamitan ay maglalaho. Kagaya ng nangyari kanina sa mga Israelita na nawalan ng puwersa, nawalan ng kakayahan, this time yung mga kaaway naman nila ang mawawalan ng kakayahan. Okay, para mas lalo nating maunawaan, ang sitwasyon na ito ay nangyari sa panahon ng pagsalakay ni Haring Sennacherib ng Assyria sa Jerusalem noong 701 BC. Matatagpuan natin ito sa 2 Kings chapter 18. 2 Kings chapter 18. So ito yung kapanahunan pa rin ni Haring Hezekiah, kung saan itong si Haring Sennacherib ng Assyria ay sumalakay. Kanilang sasalakayin ang Jerusalem matapos nilang mapasuko ang Samaria. Ang Samaria naman ay sa pamumuno ni Haring Salmaneser, at sa panahon naman sa Jerusalem naman, panahon ni Haring Sennacherib. Nasa chapter 18 and chapter 19 ng 2 Kings. Ngayon, ang sitwasyon na yan, itong si Haring Hezekiah ay nakipagkasundo pa rin doon sa kay Haring Sennacherib. At ang sabi niya, wag mo lang kaming salakayin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong magustuhan. So ito yung sitwasyon na ipinatungkab, ipinaipon lahat ni Haring Hezekiah ang mga kayamanan ng kaharian o maging ng templo. Pinatungkab yung mga ginto nila, pilak, ipinaipon, at ito ay ibinigay kay Sennacherib para hindi lamang sila patayin o puksain. Subalit sa sitwasyon na ito, sila ay tinulungan ni Yahweh. Kaya yung binabanggit dito, itong sitwasyon na sila ay sasalakayin ng mga Assyria, ginamit pansamantala ni Yahweh ang mga Assyrians para bigyan ng paalala ang mga taga-Jerusalem, para ituro sa kanila, ipakita na sila'y may ginagawang pagkakamali at hindi sila sumusunod kay Yahweh. Subalit nung panahon na sila ay sasalakayin na, biglang bumaba ang ang kapangyarihan ng Diyos. Ito nga, ginamit dito yung binabanggit sa verse 5 hanggang verse 8 na bababa ang tulong ni Yahweh sa kanila at hindi hahayaan ni Yahweh na sila ay mapahamak. Yan, binigyan sila ng proteksyon at sa bandang huli ay nabigo ang Assyria na sakupin ang Jerusalem. Sila ay pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita. Parang sa isang kolokyal na sitwasyon, pwede nating sabihin na kiniliti lamang ni Yahweh yung mga Israelita. Binigyan lamang ng babala para sila'y matutong sumunod. So nung nanalo na sila, ang inaasahan ng Diyos dito ay susunod na sila at magbabago na sila sa kanilang katigasan ng ulo. Subalit, hindi tumino ang mga Israelita. Nung mawala si Haring Hezekiah sa pamumuno bilang hari, siya ay posibleng namatay na siya. Ang sumunod na hari sa kanya ay gumawa na naman ng mga kamalian. I think ito yung si Haring Manases, no? Sumuway sa utos ng Diyos at hindi niya naman ito naging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya and finally, sa mga sumunod na pagkakataon ay ipapasakop sila ng Diyos sa Babylonia. So yung pagkasakop ng Assyria, yung tangkang pagsakop ng Assyria sa Jerusalem ay parang panimula, paalala. Kaya makita natin noong sila'y nasa
nasa malapit na ng sitwasyon ng pagkapahamak, bigla silang iniligtas ni Yahweh para ipakita sa kanila na sila ay wina-warningan lamang. Pero ang expectation dito ay susunod sila. Subalit sa kabila ng ginawang pagliligtas sa kanila ni Yahweh, hindi sila sumunod, na nanatili sila sa kanilang gawain ng kamalian o ng pagsuway sa Diyos. Kaya ang magiging dulo ng kanilang buhay ay kapahamakan pa rin. At yun nga yung nangyari sa kapanahunan ng pagsakop sa kanila ng Babylonia. So itong mga puwersa na binabanggit dito sa verse 6, natalakay natin yung kulog, dumadagundong na kulog, lindol, buhawi at naglalagablab na apoy ay gagamitin ng Diyos. So makikita natin, these are natural calamities, no? Na gagamitin ng Diyos. Hindi gumamit ang Panginoon dito ng mga pisikal na kalakasan. Hindi ginamit ng Diyos yung lakas ng mga taga-Jerusalem para labanan ang mga Assyrians. Kasi makikita natin doon sa binabanggit sa verses 2 and 3 na wala na silang puwersa. Imposible na magkaroon ng puwersa kasi talagang sila'y bumagsak na. So, ang ginamit ng Diyos ay natural na sitwasyon para pabagsakin ang kanilang mga kaaway. Ipinapakita rin dito na ang anumang pagtatagumpay ng tao ay hindi makukuha sa mga pisikal na kalakasan ng tao kung hindi sa pamamagitan lamang ng puwersa na nagmumula sa Panginoong Diyos. Siya lamang ang tanging may kapangyarihan at kakayahan na iligtas ang mga tao. At pwede siyang gumamit ng pisikal na bagay o kahit itong mga natural na bagay na ito para pabagsakin ang mga tao na gusto niyang pabagsakin. So dito, ang pinakasentro tinatalakay dito, yung mga taong kumakalaban sa Jerusalem ay hindi niya hahayaang magtagumpay. Bagamat yung mga sumunod na pangyayari at pagkakataon na nabihag sila ng Babylonia, subalit sa dulo ay pinabalik pa rin sila sa Jerusalem. At napag-aral nga natin ng mga nakalipas na araw yung sa pagtalakay natin na ang kasaysayan ng Israel hanggang sa kasalukuyang panahon, kahit na napakaraming tao na nagbigay ng pahirap sa Israel, ay hindi pa rin nila ito nagapi. Magandang gabi, kapatid Tina Cabrera at kay kapatid Leia Malbeda, I think taga Antipolo tong si Sister Leia. Yan, naalala ko pa yung pangalan. Mga malalayong kamag-anak, ano po. Ayan. Okay, so alam natin yung naging sitwasyon noon na walang magagawa itong sino mang tao, itong anumang tao pag ang kapangyarihan ng Diyos ang bumaba sa kanila. Ayan. Doon sa verse 7, ang sabi dito, ang lahat ng bansang kumakalaban sa Jerusalem, ang kanilang mga sandata at kagamitan ay maglalahong parang isang panaginip, parang isang pangitain sa gabi. Ang talatang ito ay pagpapatuloy ng tema sa talatang 5 at 6 na tumutukoy sa mga mangyayari sa mga kumalaban at nagpabagsak sa mga Israelita sa Juda. Binanggit sa propesiyang ito ng mga kaaway ng Israel ay mabilis at ganap na mawawasak at mangangalat na parang alabok at ipa at walang iiwan ng anumang bakas na mawawala ng kapangyarihan itong mga taong ito. Pinatukuyan dito ang kanilang mga kagamitan at sandata sa ginawa nilang pagdigma at pagwasak sa Israel. Ang lahat ng ito ay maglalahong parang panaginip at pangitain. Posibleng ang dahilan ay upang hindi na uli magamit para ibagsak ang bayan ng Diyos. So, kung doon sa naunang tinalakay natin, inalisan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga Israelita, this time, yung kaaway niya naman ang inalisan ng kapangyarihan para pabagsakin. So napakalino ng sitwasyon yung binabanggit natin kanina na pinapaalalahanan niya lamang ang Israel. So mga kapatid, pwede nating ilapat sa ating praktikal na sitwasyon. Bagamat hindi ito direktang tumutukoy sa ating sitwasyon ngayon, ang tema at konteksto nito ay nakafocus sa sitwasyon ng Jerusalem. Pero
ating dapat na maunawaan na sa buhay natin, sa praktikal na buhay natin ngayon, may mga sitwasyon minsan na ginagawa ang Diyos sa atin. At tayo ay tinuturuan. Pwedeng tayo paranasin ng mga problema ng mga kaibigatan, pwedeng tayo ibagsak pansamantala, pero ating unawain bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Pwedeng tayo tinuturuan ng Panginoon. Sabi nga natin kanina sa isang kolokyal na salita, parang kinikiliti tayo para matuto tayo. Para matuto tayong lumapit sa Kanya. Kanina ay meron akong kachat na isang kaibigan, actually kaibigan ng misis ko. Ang buhay niya raw ay bagsak na, laging hirap financially, tapos may mga kaso ang mga anak niya, maraming problema. At last week, magandang gabi, Ate Josie. Last week ay nagbanggit ito sa akin na parang gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. So, syempre, medyo nakakalungkot ang ganong sitwasyon. Pumatin ito sa isang Christian church dyan sa Santo Tomas. So, pinangaralan natin at sinabihan na, alam mo, merong itinuturo ang Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya natin ito nararanasan. Pwedeng sumadlak tayo pansamantala sa hirap ng buhay, sa mga problema at kabigatan. Pero lagi nating hanapin dito yung mga mabubuting bagay. Magandang gabi, Ate Pearly. Lagi nating hanapin sa mga mabibigat na sitwasyon na ating nararanasan, ano ang itinuturo ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos na maunawaan natin? Bakit natin nararanasan ang mga mabibigat na sitwasyon sa buhay? Bakit parang tayo hirap na hirap? Bakit tayo parang bagsak na bagsak? Ang dami na nating effort na ginawa sa buhay natin. Tayo naman ay Kristiyano, laging sumisimba. Babanggitin pa ng iba na nagtatites naman lagi, nagbibigay naman ng anumang contribution sa church at kung ano-ano pa. So many things for good works. Kaya lang, again, hindi nakatingin ang Diyos sa mga bagay na yan. Nakatingin ang Diyos sa ating puso. Posibleng ang dahilan bakit ito ipinaparanas ng Diyos ay para tayo turuang lumapit sa Kanya. At tayo palakasin, patatagin, kagaya ng ginawa niya dito sa mga Israelita sa Jerusalem. Pansamantala, hinayaan niyang matakot, makubkob, makaranas ng kahirapan at kabigatan sa kamay ng mga Assyrians. Pero pagkatapos nito, iniahon niya at binuksa niya ni Yahweh ang kanyang mga kaaway para ipakita sa mga Israelita na ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. At ipinapakita na kayang kontrolin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano man ang sitwasyon mayroon ka, ikaw may sadlak, ikaw man ay kaawa-awa, ikaw man ay hirap na hirap o bigat na bigat, ang Diyos pa rin ang kukontrol at magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. So yan po ang dapat nating matutunan sa mga bagay na ito. Doon, verse 8, pareho rin naman ang tema. Ang sabi lang dito, parang isang taong gutom na naginip na kumakain at nagising na gutom pa rin. O taong uhaw na nanaginip na umiinom, ngunit uhaw na uhaw pa rin nang siya'y magising. Gayon ang sasapitin ng lahat ng bansang lumalaban sa Jerusalem. Yan. Ang talatang ito ay naglalarawan ng kawalang silbi ng mga bagay na ginagawa ng mga taong binabanggit dito. Ang kanilang paglaban at pagpapabagsak sa Israel o Jerusalem ay tunay na walang silbi at walang magiging pangmatagalang epekto. Agad-agad ay babawiin ng Diyos ang kahirapan o pagdurusan nila at muli silang ibabangon sa takdang panahon. Napatunayan na natin ito sa maraming sitwasyon all throughout the Old Testament history hanggang sa kasalukuyang panahon. Nakita natin, nasaksihan kung paano binigyan ng proteksyon ng Diyos ang kaniyang bayan. Sa panahon ni Jacob, sa panahon na naging Israel, dumanas ang mundo ng taggutom. Sila'y ibinangon ng Diyos sa pamamagitan ni Jose, yung isang anak ni Jacob. And then, nung sila'y nasa Ehipto na, pinalabas sa pamamagitan ni Moises. Nung sila'y nasa ilang, naitawid sa maganda kayo, Pastor Claude. Kanina pa ako nag-iisip ano kaya nangyari sa iyo at medyo na-late ka kaya ngayong gabi. Ayan.
So, yung sila'y nakatawid sa lupang pangako sa Kanaan sa pamamagitan ni Joshua, then nakasurvive sa napakaraming kaguluhan. At sa mahabang panahon, from that Old Testament period, so sa lupang pangako, pagdating nitong mga hari, and then sumunod yung panahon ni Nehemiah, tapos yung 400 years of silence, panahon ni Hitler, panahon ng gera ng mga Arabo sa kapanahonan ngayon, still nananatiling matatag, nananatiling malakas ang Israel. Hindi sila pinapabayaan ng Diyos. So nakikita natin dito yung proteksyon ng Panginoon dun sa mga taong kaniyang minahal. Okay? At well, hindi man direktang yun ang tinutukoy sa mga talatang ito, pero dalhin natin uli sa sitwasyon natin sa kapanahunan ngayon. Kung ika'y totoong nananampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay mahal ng Panginoon, kung mahal mo ang Panginoon, sumusunod ka sa Kanya, hindi ka niya pababayaan, hindi niya hahayaan na ikaw ay bumagsak. Nababanggit ko na dati na sa panahon ng Bagong Tipan, ang Israel ay isang probinsya na lamang ng Roman Empire o ng Roma. Pagdating nung AD 70, noon bumagsak yung templo, yung Second Temple. Ang unang templo ay tinayo ni Solomon, tapos bumagsak sa pagsakop ng Babylonia. Paglabas nila sa Babylonia, itinayo uli ni na Ezra ang templo. Kaso ito'y pinabagsak noong AD 70, nung nagkaroon ng malaking sunog sa Jerusalem. Ang may pakana ay si Emperor Nero, pero ang pinagbintangan ay mga Israelita. So from that time, nawala na ang Israel sa kasaysayan. Roma na ang namayagpag. Subalit sa kapangyarihan ng Diyos, nagpalipat-lipat ang Israel na probinsya ng iba't ibang lahi. Pero noong 1949, ang Israel ay nabuo ulit, tumayo bilang isang bansa. Ito'y binabagit ko na dati. Inapprove ng United Nations nung 1940, between 1948 and 1949, na-re-establish uli bilang isang bansa ang Israel. At may isang malaking role ang Pilipinas. Kasi yung ating representative nun sa United Nations na si Carlos Romulo, siya ang presidente ng United Nations General Assembly during that time, noong 1949. Sabi sa kasaysayan, siya yung kauna-unahang Asyano na nakakuha ng posisyon na ganoon sa United Nations. So, isa siya sa posibleng nagsulong upang maitayong muli, ma-establish muli bilang isang bansa ang Israel. At hanggang sa kasalukuyang panahon, ang daming nagnanais na magpabagsak sa Israel. Yung anti-Semitism, yung Holocaust, panahon ni Adolf Hitler at itong mga Arab-Israeli war, wala pa rin silang nagawa. Nanatiling matatag at nakatayo ang Israel dahil sa kanilang proteksyon buhat sa Diyos. So ito ay nagpapahayag ng otoridad, ng soberanya, ng kapangyarihan ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa mga taong kanyang pinili. Kapatid, pinili ka ba ng Diyos? Kapatid, totoo ka bang nananampalataya sa Panginoon? Kung ikay totoong nananampalataya sa Panginoon, mararanasan natin gaano man ang hirap, ang problema at bigat na ating maranasan, na andun ang proteksyon ng Panginoon. Hindi niya tayo hahayaang bumagsak. Ako mismo, pwede ako magpatotoo sa inyo sa mga naranasan kong hirap sa buhay ko. Napakarami, hindi ko na maikukwento lahat. Ang iba sa inyo alam yung mga nangyari sa buhay ko simula pa noon. Ngayon, naglilingkod uli sa Panginoon. Marami pa rin problema, mayroong physical na sakit, may mga sakit sa damdamin at kung ano-ano pa. Pero ang isang bagay na pwede kong panghawakan, ang Diyos ay kasama ko, hindi niya ako pababayaan. At kung hanggang saan man umabot yung panahon ng paglilingkod ko sa Kanya, sigurado ako na ang Panginoon ay kasama ko at hindi niya ako iiwanan. Mangyayari po ito sa ating lahat. At ito'y pangako ng Diyos, pangako ng Panginoon sa ating lahat. Kaya po, magandang gabi, Sister Ana, at tayo po'y manatiling nakakapit, nakadugtong sa Panginoong Diyos at hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Yung mga sitwasyon na mabibigat na ating nararanasan, pagkatiwala natin sa Panginoon, idalangin natin sa Kanya
Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ikaw man ay estudyante, ikaw man ay negosyante, empleyado, ina o may bahay, ikaw man ay tatay na nagtatrabaho, kung ano man ang kalalagayan mo, kahit sino, walang pipiliin ng Diyos. Ang tanging kailangan lang ay ang pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Huwag nating gayahin yung mga naging pagsuway ng mga Israelita at siguradong tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi po ito usaping prosperity, hindi po material prosperity ang aking itinuturo sa gabing ito, kung hindi ito'y pangkalahatang pagpapala. Yung John chapter 10 verse 10, bagamat sa langit po ito mangyayari, pero ito po yung pwede nating maranasan sa buhay ngayon kung tayo totoong nananampalataya. Sa likod ng lahat ng kagipitan, mayroong kapayapaan. But the total completeness, of course, ay doon sa kalangitan. Doon sa millennial kingdom magsisimula. So yun lang po mga kapatid, ang lesson natin sa gabing ito. Makita natin yung dalawang major theme na ating tinalakay. Una, yung matinding kaparusahan. Magandang gabi, Pastor John. Napasama ka, napadaan ka sa ating lalakayan. Yung pagpapabagsak sa Jerusalem, pero biglang binawi ng Diyos at sinira naman at ibinagsak ang kanyang mga kaaway. So panghawakan po natin ang mga katotohanan na ito sa Biblia at tayong lahat ay hindi mawawala, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama. Nawa ang ating tinalakay sa gabing ito ay nagsilbing pagkatuto sa ating lahat upang tayo makapamuhay ng maayos, matutong magtapat at sumunod sa mga gabay at kautusan ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa pagtatapos sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa katatapos naming talakayan sa gabing ito. Samahan mo kami at patuloy na gabayan sa mga susunod na bahagi ng buhay namin. Pagpalain mo ang bawat isa na nakasama namin sa talakayang ito, yung mga nag-stay o hindi man nag-stay, Panginoon, ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa. Nawa ang lesson namin ay magsilbing babala, pagkatuto, paalala, at pagpapala sa bawat isa upang kami patuloy na sumunod at maglingkod sa iyo at maging tapat. Salamat po sa lahat ng ito, Ama. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po ulit mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kita-kita po ulit tayo bukas. Verses 9 ang ating sisimulang talakayin po bukas. God bless everyone. Papuri sa Panginoon. Bye-bye.